Yes po, muli po isang magandang araw po sa inyong lahat. Coinersing po, nagbabalik. At ang content ko po sa gabing ito ay tungkol po sa mga maling paniniwala na aking babasagin. Nasa inyo na po yan kung maniniwala ko kayo o hindi. Gusto ko lamang talagang ipalinaw sa lahat po na naniniwala sa maling akala after po nito. Siyempre, bago po ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe po kayo sa aking channel. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga walang kwentang video daw. So ito po, paniniwalang mali o maling paniniwala number 1. Marami po kasi ang naniniwala na kapag naipasa na po sa bicameral yung term setting na retroactive ay magiging ganap na batas yun. Mapopospon na ang halalan. Uulit-ulitin ko po sa inyo. Kapag ang term setting po na isinusulong ay retroactive o yung mga nakaupo ay mapopospon ang halalan at magkakaroon po sila ng extension, malabong mangyayari po yan. Imposible po na makalusot po yan sa batas. Hindi po mangyayari yan. So sa lahat po ng mga naniniwala na kapag na-approve sa BICAM, yun nga ang pinapasambatas na yan, 4 na taon man o 6 na taon, at pagkatapos ay postpone ang halalan, sakis. Ni sa panaginip po, hindi po pwedeng mangyari yan. Malayong mangyari po na ma-postpone ang halalan at ma-extend ang inyong termino ngayon. Maaari pong matuloy yan o maaari pong maging batas yung term setting kung perspective nga po ayon sa mga magagaling na abogado. Yung magkakaroon po muna ng halalan at ang mga mananalo po ang isang entitled doon po sa ipapasa kung ilan po yan, 4, 6 hanggang 100 taon, wala pong magiging problema yan, walang kokontra. Dahil wala po silang nalabag na batas. Hindi nila pinahaba yung nakaupo, yung termino ng nakaupo, at hindi din nila pinospone yung nakatakdang magaganap o pwedeng maganap na halalan. So, para po hindi kayo malito. Kasi ang mga nalilito lamang dito yung mga kapit toko Yung mga, ewan ko ba, uulitin ko po. Yung term setting po ay madaling maipasa. Yes po, madaling maipasa. Walang kokontra. Kung ang mga mananalo ang uupo. Malinaw po yan. Pero kung ang term setting po ay nakapaloob o ang mga entitled doon sa gagawing batas ay yung mga nakaupo, magkakaroon ng extension, magkakaroon ng postponement of election, sakis po muli. Hindi po mangyayari. Alam niyo po kasi, meron po kasi mga content creator na talagang napakasuwabe kung mag-content kung gumawa ng content. Although sabi ko nga po, napakagagaling na mga yan. Mas magaling po. Hindi hamak na mas magaling po sila kaysa sa akin. Talagang hindi man po ako, kahit kalingkingan po ay hindi po ako po pwede sa mga yan. Kaya lang po, dahil napaka-professional po nila, ay dinadahan-dahan po nila yan. Pero alam na po nila kung saan po patutungo ang mga usaping ito. Una-una po, yung LEDAC, hindi ko na po ito pakakahabahan. Sigurado napanood na po ninyo Si bispong Senador Chase Escudero po ang nagsabi na may tinatahak na landas. So may tinatahak na landas, yun nga po, 4 years ang termino, pero tuloy ang halalan. So, pag-uusapan pa yan. Ano ang pag-uusapan dyan? Yung postponement? Hindi po. Ang pag-uusapan na lamang po para sa inyong kaalaman, hindi postponement ang pag-uusapan dyan. Tuloy na nga ang halalan Ang pag-uusapan nila dyan kung 4 na taon ba? Sa mga bagong halal na uupo? O 6 na taon? At paano naman yung third termer? Makakahabol ba? Paano yung term na gagawin natin? Ganyan po yung pag-uusapan nila. Tanggalin na po sa isip ninyo yung postponement. Walang postponement na mangyayari. Ako ang paniwalaan ninyo.